Ito ang typical na pagkain sa isang araw. At i-add natin ang sugar. Sa almusal, syempre, mainit na pandesal. May palaman pa yan na condensed milk. O, diba? Kasarap. Ang kape, may condensed milk din. Bago manangalian, dapat may merienda. So, may crackers. Yung crackers, syempre, dapat may filling. May palaman. Yung matamis din na palaman. Pwede rin condensed milk. Tanghalian, syempre, diet ng konti. Pero, may soft drinks. Sa merienda naman sa hapon, order tayo ng halo-halo. Sa hapunan, parang gusto ko ng sweet spaghetti. Pwede. And may dessert pa. So, pag nag-total tayo ng sugar sa isang araw, mahigit 150 grams of sugar sa isang araw. At ang recommendation ng WHO, 25 grams lang. So, lampas ng 6 na beses ang ating kinakaing sugar sa isang araw. And yet, nag-iisip tayo, bakit ba maraming may diabetes sa Pilipinas? Dr. J po, isang internist and cardiologist. Samahan ninyo ako sa ating video number 20 sa ating 365 Journey to Health. Maganda ang kwentuhan natin ngayon. Usapang sugar. So mukhang malapit sa puso ninyo. It's either meron kayong mataas na blood sugar, o may diabetes, o kaya naman yung kasama nyo sa bahay, o yung kamag-anak ninyo ay may diabetes. So, malapit sa puso natin. At pag may diabetes ka, malapit din sa komplikasyon sa puso. So, magandang kwentuhan ito about sugar sa mga pagkain. And, isa yan sa topic kasi tumataas na ang diabetes at pre-diabetes sa Pilipinas. Kaya, samahan ninyo ako sa video nito, Dr. Havison po, isang internist and cardiologist. Meron din tayong TikTok. So, kung kayo ay interesado sa topic, paki-like, subscribe, and paki-share na lang para mas marami pa tayong matulungan. So, video number 20 sa ating 365 Journeys to Health. Pag-usapan natin yung sugar. Sa mga nutritionist, pag sinabing sugar, ito po yung added sugar. Hindi kasama dito yung sugar na nakukuha sa prutas. Okay lang sa mga nutritionist natin na tayo ay kumain ng 3 servings ng prutas sa isang araw. Okay? So, normal po yun. Kaya pag tinatanong ko siya, Doc, pwede ba akong kumain ng prutas? Pwede. 3 hanggang 4 na servings ng prutas sa isang araw. Pwede po. Take note, serving siya, no? Hindi siya piraso. Aalamin lang ninyo kung ilan ba yung servings ng isang prutas. Ang pinaka-example ko dyan, yung tasan na maliit. Yung pag in-slice mo yung prutas, yung kasya sa isang tasa, yun ang isang serving. Okay? Pwedeng kung anumang prutas yan. Ngayon, kung grapes yan, na pira-piraso, so yung kasya din na grapes sa isang tasa, mga 6 hanggang 8 peraso yan. O, yun ang isang serving. So, 3 hanggang 4 na servings ng prutas sa isang araw is okay. So, ano yung mga added sugar? Pag sinabing added sugar, ito yung mga dagdag na pwede namang wala. So, ito yung mga sucrose. Pag sinabing sucrose, ito yung mga white, brown sugar. Yung hinahalo natin sa mga drinks. Yung high fructose naman, ito yung mga sa syrup. Pag kumain ka ng pancake, lalagyan mo ng corn syrup. Yung nasa soda, mga soft drinks, fructose po yan. Okay? Yung honey, maple syrup, di ba? Paborito natin yan. Condensed milk. Yung hinahalo natin sa pandesal, condensed milk, hinahalo sa kape, condensed milk, 60% sugar by weight po yan. No? Coconut sugar, muscovado, kahit sinabing healthy sugar yan, added sugar pa rin siya sa isang araw na consumption ninyo. Bakit ayaw natin ng added sugar? Kasi nag-i-spike po
yung ating blood sugar naman. So, tataas yung sugar level mo sa katawan. And, nag-i-stimulate ito ng release ng insulin sa pancreas. Minsan hindi kaya ng katawan natin i-handle yan. And, may tinatawag tayong insulin stores excess of that sugar as fat. Pag nasobrahan talaga tayo ng sugar, kino-convert ito sa fat at dinedeposito sa katawan natin sa liver. Okay? And over time, napapagod na ang ating katawan sa pag-release ng insulin at nagkakaroon na ng resistance. Lumalaban na sa sugar. Kasi nga, bakit ba naman puro sugar ang pagkain nito ng katawan na to? Puro sugar na lang. So, nagkakaroon ng insulin resistance. Kaya, nauuwi ito sa pre-diabetes at diabetes. So, malinaw yan, ha? So, yan ang epekto ng sugar, added sugar sa pagkain. Sa WHO guidelines kasi, ang recommended nila sa adults and children is 10% of your calories sa isang araw, pwede ang sugar. Ibig sabihin, kung 2,000 calories ka sa isang araw, 10% na is 200. So, 200 ang calories ng sugar, pwede yan. Divided by 4, mga 50 grams of sugar per day. Okay? Pero kung ikaw ay may problema na sa blood sugar, tumataas na at may lahi kayo, may family history of diabetes, much better kung 5% lang. So, mahahati yung 50. Magiging 25 grams of sugar. Ito yung binanggit natin kanina. Para may idea kayo gaano kadami yung 25 grams, yung isang bote ng soft drinks o isang lata ng soft drinks ay meron ng 39 grams of sugar. Yung isang bote pa lang na yan, sobra na sa requirement mo na 25 grams per day. Okay? So, kaya dapat walang added sugar. Kasi may sugar na inherently yung mga kinakain natin sa isang araw. Okay? So, yun po yung, naku, ganun pala, Doc, no? Ang isang can of soda ay 39 grams na pala yan. Sobra na. Diba? Sa mga teenager, pwede. Pero pag ikaw ay may life begins at 40, tulad ko, 54 years old, so hindi na dapat may added sugar sa ating pagkain. At ayon sa Philippine Nutrition Survey, sa Pilipinas pala, tayo ay umaabot sa 60 to 100 grams of sugar per day. So, ibig sabihin, 4 to 5 times na sobra yung sugar content ng mga kinakain natin. And it will really affect yung population ng diabetes in the next 5 to 10 years. Isa sa mga dahilan yan ay talaga namang mahilig tayo sa matamis, sa carbohydrates. May sweet tooth, di ba? So, example dyan, yung mga bread na paborito natin, yung spaghetti. Matamis ang spaghetti natin sa Pilipinas. May halo talagang asukal at banana ketchup kumpara mo sa Europa at sa ibang bansa. Iba ang lasa, di ba? Mas gusto natin yung matamis na spaghetti. Yung mga hotdog, yung ketchup natin, banana ketchup. So, may halong sugar eh. Matamis talaga siya. Hindi lang siya tomato ketchup. And then, sweet bread, pandesal with condensed milk. Yung example nga natin kanina. Soda, sweetened coffee, and juice drinks. And sweet dessert. Halo-halo, leche flan, bibingka. Ano bang gusto mo? Nagugutom ka na ba sa mga nabanggit ko? So, lahat ito, medyo mataas ang carbohydrates, ang sugar content. And even sa pagkain, diba? Adobo na maraming asukal, paborito natin yan. Yung nag-aano ng mantika. Nag-aagaw yung taba at tamis doon sa adobo. Gustong-gusto ng ating mga Pilipino yan. Menudo na may halong sugar, diba? Isa pa yan. And meron pang sinigang na may halo, di ba? Nakatikim na kayo ng sinigang na may bayabas na medyo matamis talaga pag hinigop mo yung sabaw. So, kasama yan sa mga example na may added sugar. At yung favorite natin na condensed milk. Ang isang kutsara niyan ay 10 grams of sugar na. So, hindi naman siguro isang kutsara lang nilalagay mo sa pandesal at sa kape. Dalawa. So, dalawa sa pandesal, dalawa sa kape. Edi 40 na. Ang limit, 25. So, sobra na agad. Diba?
So, condensed milk, isa yan sa mga kalaban natin. Pandesal sa umaga na may condensed milk, kape na may condensed milk, dessert na halo-halo, nabubuhusan mo ng condensed milk, di ba? So, lahat yan. So, 20 to 30 grams of added sugar sa isang kainan. Sumobra na tayo. May soft drinks pa. So, yan po yung mga dahilan kung bakit talaga dumadami ang may sugar problem. Kaya kapag nagpa-check up yung patient at pumunta sa clinic ko, Doc, mataas yung FBS ko. Pero hindi naman ako diabetic. Wala kaming lahing diabetes. Pero yung FBS ko, Doc, parang 116 na yan. 100 ang normal, 116 sa akin. By the way, ang diabetes po ay 126. So, pag hindi ka pa 126, hindi ka pa diabetic. Pero pag lumampas ka ng 110, nasa pre-diabetes na. Kaya talagang dapat mindful tayo sa sugar content ng ating pagkain. And isa nga sa dahilan also, hindi lang condensed milk, kundi soda. Mas soft drinks, di ba? Sino sa inyo ang mas soft drinks, mahilig sa soft drinks? Paki-comment po ninyo dyan sa ating chat box na ilang soft drinks ka sa isang araw. May patient ako, nakaka-20 plus na soft drinks sa isang araw. Tubig niya yung soft drinks. Kaya naman, maraming case ng soft drinks sa bahay nila. So, na-hospital na siya, nagkaroon ng stroke, no? Kasi nga, nag-develop na rin siya ng problema sa blood sugar. So, ang isang lata ng soda ay 39 grams of sugar na kaagad yun. Kung 2 beses ka, that is almost 78 grams of sugar. Sobra na sa cut-off natin na 25, maximum of 50. Kaya binabanggit nila, merong tinatawag na diabetes epidemic ang Pilipinas. Kasi dumadami na talaga. Parami na ng parami ang may diabetes. And base sa latest data, 7 million na ang may diabetes sa Pilipinas. And ang ratio nito is for every 14 Filipinos, isa ang may diabetes. 1 out of 14. Ito ay data noong 2021. Ngayong 2026, most likely may ilalabas na data at baka nga tumaas na to. But wait, there's more. Ito ay reported. Marami pa rin sa mga population sa mga Pilipino ay unreported. So, hindi alam kung mataas ang blood sugar, walang laboratorio, walang baseline. Kaya, yung 1 out of 14 o 7 million, baka dagdagan mo pa ito ng another 7 million, mataas talaga. Kaya nga, epidemic ang diabetes sa Pilipinas. So, ano ngayon, Doc? Kung mahilig ako sa sugar, nakikialam ka naman. So, bibigyan ko lang po kayo ng data on the effect of too much sugar sa ating diet and based ito sa mga published studies. May copy po tayo dito and meron dito yung sugar and heart disease. Ano ba yung link? Sabi nga natin, malapit sa puso. And meron silang study na ginawa at ang findings doon, 25% more calories from sugar, 3 times higher risk of heart disease. So, ibig sabihin, kung nagko-consume ka ng 125 grams of sugar per day, so, pwede natin sabihin na 3 lata ng soda ang katumbas niya. Diba? 3 lata ng soft drinks o 3 bote ng soft drinks per day ay pwedeng tumaas ang risk mo to develop heart disease by more than 3 times. Okay? Mataas yun. 3 times higher sa hindi nagko-consume ng ganun kataas na sugar. And meron din dito, sugar and diabetes naman. So, ang study na to, for every 150 calories ng sugar per person, so isang lata ng soda again, ang prevalence ng diabetes tumataas by 1.1%. So, tumataas siya, and diabetes rates is 11 times higher than in low sugar countries. So, yung mga mahihinang kumain ng sugar,
mas less ang diabetes. Sa Pilipinas na umaabot tayo ng 150, mataas ang incidence ng diabetes. Meron ding sugar and liver disease. Kasi alam nyo ba na ang liver disease, ang fatty liver, hindi rin nakukuha sa pag-inom ng alak. Nakukuha rin siya sa pagkain ng madami. So, yung mga diabetes kasi, meron silang polyphagia, gutomin. So, they have the tendency to really eat more. So, nangyayari, nasusobrahan ng kain, nahihirapan tuloy makontrol ang kanilang blood sugar. And may journal po dyan, yung Journal of Hepatology. High intake can cause non-alcoholic fatty liver disease. So, ito yung bagong subset ngayon na inaaral. Kasi dumadami na po talaga ang may fatty liver gawa ng sobrang pagkain. And nangyayari ito sa mga diabetic patients. Kaya madalas kong i-screen yung aking mga pasyente pagdating sa hepatic fatty liver disease. Nabulol na tayo doon. So, ang mechanism kasi niyan, yung excess fat pa rin. Excess sugar converted to excess fat and then stored sa liver. Pag walang exercise, panay ang kain, naiipon doon, namamagana yung atay, pwedeng manigas ang atay later on, pwedeng mauwi sa cirrhosis. So, sugar in aging, aba, may connect pala ang sugar sa pagtanda. So, sino dyan yung talagang ayaw tumanda? No? Taas ang kamay. Sama na tayo dyan. So, ayaw nating tumanda kaagad. Ayaw natin mag-reflect agad sa itsura natin na tumatanda tayo. Dapat secret lang. Diba? So, may journal on nutrition about that. And sabi, pag increase sugar, increase advanced glycation and products. Ito yung tawag na yung AGEs. So, kapag ganyan, nagda-damage po ito ng collagen. Nasisira yung collagen natin. Nagkakaroon ng wrinkles. Bumabagsak, nagsasag yung balat. Ayaw natin yun, di ba? Blood vessels naman sa ugat natin sa puso. Sa kidneys, di ba? Naninigas din yung mga ugat sa kidneys. So, kaya nasisira yung kidney. Nagkakaroon ng CKD. So, ibig sabihin, mas madaling magkaedad kapag mataas ang sugar content ng pagkain mo. So, relate ba kayo doon? So, may connection. Ang sugar content at aging. So, dito tayo sa practical side kung paano natin mababawasan yung ating sugar. At may listahan tayo dito. Mga practical tips. What can we do about it? So, ito yung realistic sa ating mga Pilipino. Ditch the sweetened beverages. So, ibig sabihin talagang iwasan mo na yung mga matatamis na inumin. Wala nang soda. Tubig na lang. Kaya ba yan? May patient ako talaga namang mahilig sa soft drinks. No? Diabetic siya. And talaga namang hilig na hilig niya. Sabi ko, mag-zero soda ka muna. 0 calories. And then later on, may topic tayo niya na may video tayo on soda na 0 calories. Hanapin po ninyo. And then, pag 0 na yung iniinom mo, mag-shift ka na sa water. So, water with calamansi, pwede yan, ha? And, walang sweetened iced tea. Dapat ang tea mo ay green tea. Pwede kung ano-anong tea, wag lang yung sweetened iced tea. Juice drinks. Pag may nagtatanong sa akin na patient kung okay ba ang juice, ang sabi ko okay. Pero mas gusto ko fresh fruits na lang. Ilang prutas? 3 hanggang 4 na serving sa isang araw. Wala ng juice. Tubig na lang, inumin mo. Diba? 3-in-1 coffee. Pwede ba? May added sugar kasi ang 3-in-1 coffee. And meron siyang creamer na mataas ang cholesterol. Kaya ang advice ko, black coffee tayo. Okay? So, ito, pag ginawa mo to, 50 grams, mawawala agad sa isang araw na added sugar. Pwede? O kaya, ha? Kakayanin. Next, ay walang condensed milk. Pag-usapan natin kanina na 10 grams of sugar sa isang kutsara. So, wag nyo nang lagyan ng condensed milk si pandesal. Pag nagtimpla ng kape, wala rin condensed milk. Okay? So,
doon pa lang, malaki na yung mawawala. Kung nakakadalawang condensed milk ka, 2 kutsara o 4 na kutsara, that is additional 40 grams of sugar ang mawawala. So, yung 50 kanina, plus 40 ngayon, edi 90 grams na ng sugar na wala sa'yo. Next, rethink your merienda. Ano ba yung merienda ko dapat sa umaga at merienda ko sa hapon? Halo-halo ba o isang slice na lang ng prutas? O, di ba? May choice naman. It's your choice. Bibingka ba na 300 grams ang sugar o banana Q na lang? Pero yung banana Q, yung banana Q yung anemic. Yung walang masyadong o yung saba na lang, nilagang saba. Nilagang saba na lang, kaysa sa maghalo-halo ka, magbibingka. Nilagang saba, hindi na banana Q. Si Doc naman, yun na lang hilig ko tinanggal pa. Paminsan-minsan, di ba? Pastries. Pag nag-ikot ka sa mall, di ba? Daming pastries dyan. Okoy na lang. Hanap ka ng okoy, hanap ka ng turon, hanap ka ng nuts. So, huwag na yung pastries. Naghanap, Doc, pinahirapan ako ni Doc, naghanap pa ako ng okoy. Pinaghanap ako ng okoy sa mall. So, in that way, aabot na ng 100 grams of sugar ang mababawas hanggang 150. Mataas na yon, di ba? Malaking bagay na yan para hindi tumaas ang blood sugar mo. And cook less sweet at home. So, wala nang masyadong, wag banana ketchup, no? Tomato talaga ang gagamitin nyo. Real tomatoes kapag nagluto kayo. Sa adobo, huwag nyo nang dagdagan ng sugar. Tosino at longganisa, iwasan na. Kasi may sugar talaga yun, di ba? Matamis yun eh. Pag nasanay ka na, hanapin ang panlasa mo ng taste buds mo yung sugar na yan. And read the labels. Maging conscious kayo. Basahin ninyo yung labels para malaman ninyo kung ilan ba yung sugar content niyan. And, sabi nga natin, 25 lang tayo sa isang araw. Maximum ang 50. Okay? So, ang 25 gram challenge, no added sugar for 1 week, malaking bagay. So, try ninyo. Maging conscious lang. Subukan. Wala namang mawawala at maraming magigain kayo na benefits kapag less ang sugar ninyo. So, I hope malinaw ang lahat. Marami nang kayong nakuha kay Dr. J. Kung may tanong medikal o may nararamdaman ang Sananong Bayan, what to do? Dr. J.